Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga. Nanood ka rin ba ng Batang Quiapo? Pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede, paki-subscribe na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa FPG's Batang Quiapo. Hindi makapaniwala lahat ang kaibigan ng ating bidang si Tanggol nung sinabi ni Marcelo na maninilbihan silang lahat dito kay Senyor Facundo dahil ayon kay Tanggol sa ngayon nga daw umano kaya daw tumaka sila dito na nga daw umano sila magtatrabaho kay Facundo. Kung ano nga daw umano ang iutos sa kanila ay susundin nila ito dahil ito na nga daw umano ang kanilang tatahakin na mundo. Sa ngayon, pinangarap pa lahat ng kaibigan ni Tanggol na sila ay magbabagong buhay. Ngunit ayon kay Tanggol at itong pinakamaliit na tao, wala na nga daw umano silang dahilan para magbabagong buhay sapagkat sila nga daw ay puganti. Ayon kasi dito kay Inting, ang akala nga daw nitong si Inting at Mayor Silso, si Tanggol ay nagbabagong buhay. Ngunit ayon kay Tanggol, sinubukan niya na nga daw umanong magbabagong buhay pero hindi niya ito magawa-gawa dahil tila palagi siyang binubuntutan ng mga taong masama kaya hindi siya nagbabago at lalo niya itong nilugmok ang kanyang buhay sa ngayon sa kasamaan. Ngunit nakatulong rin naman sapagkat ayon kay Tanggol, hindi nga daw umano niya kaya na hindi niya matulungan ang kanyang mahal na kaibigan sa loob ng kulungan at hindi niya ito maitakas dahil hindi nga daw buo ang kanyang buhay at araw pag wala ang mga ito. Todo pasalamat ngayon ang kaibigan ni Tanggol dahil tinulungan silang lahat na makatakas sa kulungan. Itong si Mayor Silso rin ay talagang todo pasasalamat rin ito dito kay Tanggol habang nagpapahinga ang lahat dito. Hindi na pinalagpas ni Mayor Silso na tanungin itong ating bida kung kumusta nga daw umano ang asawa ni Silso at si Bubbles at ang kanyang buong pamilya. Maluwa-luwa si Tanggol ngayon na sabihin kay Mayor Silso na si Bubbles ay hindi daw maganda ang nangyayari dito sapagkat pinagsasamantalahan ito ng isang lalaki. Hindi kinaya halos nitong si Mayor Silso. Umiyak ito ng todo at ng lambot ang kanyang tuhod. Muntik pa nga itong natumba dahil sa kanyang matinding pag-iyak. Buti na lang mabilis sinalo ni Tanggol sabay sabi ni Mayor Silso dahil gigil na gigil nga ito at galit na galit. Hindi nga daw umano nangyayari kay Bubbles ang lahat ng ito kung sakaling nandito nga daw siya umano sa tabi ni Bubbles o kaya naman sa tabi ng mga magulang nito. Sinabi ngayon ni Silso dito kay Tanggol na hindi naman daw talaga siya lulo nito dahil may sariling pamilya itong si Bubbles at may nanay pa ito. Buhay na buhay sa ngayon. Galing nga daw umano itong si Bubbles sa malaki at mayamang angkan. Kaya itong si Tanggol sa ngayon ay nakikinig habang ito ay napakalungkot. Kitang-kita sa mata na naluha-luha pa. Dito sinabi nitong si Mayor Silso na hindi nga daw siya titigil hanggat hindi niya may paghiganti
itong si Bubbles. Ngunit ayon kay Tanggol, wag na nga daw isipin ni Mayor Silso dahil tapos niya na nga daw umanong ipinaghihiganti itong si Bubbles. Pinaslang niya nga daw umano ang lalaking sumasamantala dito kay Bubbles. Biglang kumalba itong si Mayor Silso, sabay sabi na maraming salamat nga daw umano dito kay Tanggol dahil talagang ibinuhis niya ang buhay niya para sa ibang tao, kagaya nga daw sa ganitong sitwasyon na kanilang pagtakas. Talagang buwis buhay nga daw umano nitong si Tanggol. Talagang napakabuting puso nga daw itong si Tanggol dahil talagang laging nandito si Tanggol para sa kanyang mga kaibigan at lalong lalo na sa pamilya ni Mayor Silso. Ngunit nakiusap itong si Mayor Silso na kung pwede nga ba daw umano niyang bisitahin ang kanyang pamilya at ang kanyang asawa mismo kasama itong si Bubbles. Sinubukan namang pinigilan ni Tanggol dahil mainit-init pa nga sila sa otoridad at delikado pa kung sila ay lalabas. Pero ayon kay Tanggol, susubukan nga daw umano nila at gawa nila ng paraan. Si Inting na nga daw ang bahala sa kanila Supremo at Amanda kung sakaling hanapin sila nito. Kaya tuloy umalis sila Tanggol at itong si Mayor Silso. Habang maraming bantay sa labas, hindi man lang nakita sila Tanggol at Mayor Silso na lumabas sa gate nito kung saan ay naglalakad patungo sa bahay kung saan nakatira sila Bubbles. Samantalang itong si David naman, kumpirmado na nga, talagang inutos na nitong si Bettina dahil hindi niya nga daw umano makakalimutan yung pinadalang litrato ni David. Ito nga daw ay si Samantha. Kaya naman ayon kay David, ihanda daw nitong si Bulit ang kanyang mga tauhan dahil lalakad daw sila agad dahil kumpirmado na nga daw umano na yun ay si Samantha yung kinuhanan ng litrato nitong si Bulit. Kaya agad nagbihis itong si David at umiiral ang kanyang kaduwagan. Maangas lang ito pero duwag dahil suot niya lang naman ngayon ang bulletproof sa kanyang katawan dahil ito nga lang ang kanyang inaasahan sa kanyang kaduwagan. Gulat itong si Olga, anong gyera nga daw umano ang pupuntahan ni David? Bakit suot-suot niya ang naturang bulletproof? Ayon kay David, wala nga daw umano itong pakialam sa kanyang lakad. Tinanong ngayon itong si Olga kung alam daw ng papa. Ayon kay David, oo daw, alam na alam daw, ngunit hindi alam ni Ramon Montenegro. Pinagmamasdan ng tudo ngayon ni Olga na walang kamalay-malay na ang hahantingin pala ni David at Bulit kasama ang tauhan nito ay walang iba kundi ang kanyang bukod tanging nag-iisang anak na si Samantha. Agad umalis sila David sa naturang mansyon, sumakay sa kanilang magarang sasakyan habang itong si Bubbles at itong si Lula Bichay ay talaga namang napakalungkot na pinag-uusapan ang mga nangyayari sa buhay nitong si Bubbles. Pinaliwanag ngayon ni Lula Bichay kung paano siya napadpad sa kanilang kamay galing kay Olga. Nangyak-iyak pa kasi itong si Bubbles. Hindi niya nga daw umano matatanggap agad sapagkat inatsapwira nga daw siya umano ng kanyang nanay na si Olga. Ngunit napag-usapan yun nitong si Bubbles na kailangan niya nga daw umanong bumisita sa kulungan kay Mayor Silso. Ngunit ayon kay Labichay, sila Mayor Silso nga daw umano ay tumakas. Babalik pa sana si Bubbles sa dati nilang bahay pero pinigilan ni Imong dahil baka maraming kapulisan at dahil dito ay dito matutusta itong si Bubbles. Dumating sila David
at ang napakaraming mga tauhan bitbit ang mga mahahabang baril agad lumusog kung saan ang bahay na tinutuluyan nila Bubbles. Doon nakita ang tatay ni Jilly, agad pinilipit at dito pinasubo pa ng baril ni David. Dalhin nga daw siya kay Bubbles at dumating naman itong si Bubbles. Halos magkakasabay lang sila habang pinilipit na ang pamilya ni Jilly. Kasama si Jilly, hinanap si Bubbles. Dumating ito at sabay tanong kung ano daw ang kanilang kailangan dito kay Bubbles. Maangas namang sinagot ni David itong si Bubbles. Sa pagkakataong ito daw ay dito na nga daw umano matatapos ang buhay nitong si Bubbles. Napakalaki nga daw umano ang kanyang atraso kay Pablo Caballero, kaya itong si Bubbles ay tahimik itong pinagmamasdan at talagang binabantayan niya ng todo ang mga taong ito habang si David ay nagtatalak ito na parang babae. Talagang tatapusin niya nga daw ito dahil sisingilin niya na daw itong si Bubbles. Agad namang sinumgaban ng tatay ni Jilly ang ibang tauhan nito at doon nagsimula ang matinding gulo kung saan ay talaga namang gulpi-digulat ang kanilang natikman dito kay Bubbles. Kung hindi lang humawak ng baril itong si David, baka ito ay natusta. Sa usay ba naman nitong si Bubbles, ngunit ang masaklap ay tinamaan ang tatay ni Jilly. Agad itong lumusot sa bintana at agad nagsisinigaw na kailangan niya ng tulong dahil sila ay pinagbabaril. Pinasok nga daw umano sila ng mga magnanakaw, yung mga armado nga daw, kaya naman agad nagsidatingan ang mga tao at handang tulungan ang pamilya nitong si Jilly. Bit-bit ang kanilang dapat bitbitin na pwedeng ihampas sa tao, kagaya na lamang ng mga kahoy, kahit ano-ano. May bitbit pa nga itong sumpak at may bitbit ring baril, pati Indian target ay talagang dala pa ng mga taong ito. Habang itong si David ay hindi pa ito kontento, talagang sinigundahan niya pa ng isang putok itong si Bubbles at dahil dyan dito na rin matusta itong si Bubbles. Matindi nga ang kanyang tama habang pinikturan nitong si Bullet itong si Bubbles at sabay sabi ng mga kasamahan nito na kailangan na silang umalis dahil kukuyugin sila sapagkat napakaraming tao nga daw umano ang handang umaalalay dito sa pamilya nitong si Jilly. Hindi nga nagkakamali dahil mismong nakaharang na ngayon ang napakaraming tambay. Sabay sabi nitong isang nakahubad na nagkakamali nga daw umano sila ng pinasok na lugar at dito nagsisimula na naman ang matinding bakbakan habang sila Tanggol at Mayor Silso ay paparating na ito. Gusto na sanang sumali itong si Tanggol sa bakbakan na nangyari kasama ang mga tambay, pero pinigilan pa ni Mayor Silso. Puntahan daw nila ang pamilya nito, lalong lalo na itong si Bubbles. Ngunit hindi pa nga nakarating itong si Tanggol, sinalubong na ito nitong si Jilly habang nagsisinigaw ito na kailangan niya ng tulong. Anong nangyari nga daw umano ayon kay Tanggol? Kay Bubbles, binaril nga daw kaya mabilis tumakbo ang dalawa nating bida kasama si Mayor Silso. Pagdating nila Tanggol, itong si Bubbles ay naghihingalo na ito. Halos mahimati itong si Mayor Silso sa sobrang lungkot, sabay dapit kay Bubbles at dito agad binulong nitong si Bubbles habang nahihirapan itong magsasalita na alam niya na nga daw umano ang kanyang tunay na pamilya at ang kanyang nanay. Napakasaya pa rin itong si Bubbles kahit kunting hininga na lang ang naiwan sa kanya, pero dyan na rin matatapos at huling eksena
sa naturang panabas, kaya agad sinabi ni Imong nakakaalis nga lang daw umano, panigurado maaabutan pa daw nila ang mga taong tumira sa kanila, kaya hindi na nag-alinlangan. Itong si Mayor Silso agad na pabunot ito sa kanyang baril at kinasa agad ito. Samantalang si Tanggol halos lumuwa ang kanyang mata sa sobrang gigil, sabay sabi na igaganti niya nga daw itong si Bubbles at umalis. Sinubukan pang pigilan nitong si Bubbles itong si Mayor Silso pero wala na itong narinig, talagang lumusob agad ito.